basically from all over the country. Ngayon, from the country ng Philippines. Galing ng Pilipinas. And we are glad to see you here worshiping with us. And as we come to the Lord today, let us prepare our, I know we are prepared to come here, but let us ask the Lord to prepare our hearts as we sing praises and worship to the Lord. Maybe meron tayong mga bagay na dinadala or something like hindi natin nailabas. Let this be the prayer of our hearts from Psalm 131:4. Out of the depths I cry to you, Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy. If you, Lord, kept a record of sins, Lord, who could stand? But with you, there is forgiveness, so that we can, with reverence, serve you. Let us sing this song, Sanctuary.
Thank you, Jesus, for coming, Lord, to save us. And indeed, oh God, you are worthy. You are worthy. You are worthy, O Lord. And even though you don't deserve, oh God, to be hung on the cross, Lord, but Lord, you did it for us, oh God. And we sing to you together, Lord. Worthy, worthy is the Lamb who was slain, O Lord. To save us. So we worship the Lord and we sing this song. Praise the Lord. You
your people, oh God, unite our hearts, oh God, and our minds, oh God, in worshiping, Lord, your holy name. Oh Jesus, let's sing it once again. Let us pray. Panginoon, may nga po karapat-dapat kayong purihin. Karapat-dapat kayong sambahin, O Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, tanggapin ninyo ang papuri ng iyong mga anak. Sa oras din na ito, Panginoon, kami po ay nananalangin, Panginoon. Nananalangin kami para sa paglupa ng hostilities sa Middle East. Nananalangin kami, Panginoon, ang iyong pagbukas ng mga pintuan sa dako na iyon upang mangyari, Panginoon, na ang mga kaharian ng mundo na ito ay maging iyong kaharian. Amen. Pinadalangin natin, Panginoon, ang kapayapaan sa dako na iyon upang ang iyong ebanghelyo, Panginoon, ay lumaganap. Pinadalangin din namin ang aming bayan, ang bansang Pilipinas. Hinihiling namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na magkaroon ng habag at awa sa bayan na ito. Sa gitna, Panginoon, ng mga pangyayari, sa gitna ng krisis, Panginoon, kayo po ay maghari. Maalala ng mga tao, Panginoon, na kayo ay hindi kailanman nagbago, na kayo'y matapat, na ang mga pangyayari na ito, Panginoon, ay maging dahilan upang marami ang manumbalik sa iyo. Yes, Amen. Sinadalangin namin ang Taiwan, Panginoon, na ito'y manatiling malaya. Na ang iyong salita, Panginoon, ay maipangaral sa lahat ng dako ng Taiwan. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang oras na ito, O Diyos. Kung nasaan naroon ang pangangaral na iyong salita, kung nasaan si Jesus ang itinataas, sa lahat ng pagtitipon, Panginoon, sa dako na ito, sa bansa na ito, O Diyos, nawa kayo po ang tumulong sa mga panalangin, kayo po ang gumawa ng himala sa mga tao. Tinadalangin, Panginoon, ang gawain na iyon, na kayo po, Panginoon, ang mayanan sa aming kalagitnaan. Tago niyo sa krus ng Kalbaryo ang iyong lingkod, at si Jesus, Panginoon, ay maitanyag. Sa iyo, Panginoon, ibabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Our scripture reading is from the book of Philippians, chapter 2, verse 5 to 11, New Living Translation. In verse 5, we must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position
appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Therefore, God elevated him in the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Praise be to God. Amen. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at tayo po ay magkasama-sama sa panahon na ito ng pag-alala sa pagdago ni Jesus sa Jerusalem, no? At maaaring kanina ay meron kayong nakita ng mga may daladalang bahon tuwiin ng Diyos. Sa panahon na ito ay maraming nakakaalala sa ating Panginoon. Tayo po ay kadako sa pangatlo, no, na ating pag-aaral tungkol sa The Anointed One. Sa umaga nito ay subong ibahagi sa inyo from the throne to the cross. Paano ang Lamb of God na nag-take away ng sin of the world. Paano siya nag-take away ng sin ng mundo na ito. Now, doon sa binasa kanina, ang pinatutukuyan po doon ay patungkol sa attitude ng mga mananampalataya. Bakit kaya ito isimula? Sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos, ang aklat ng Pilipos, siguro ang pinaka-positibong epistle na sinulat ni Pablo. Pagka binasa natin ang Korinto, marami tayong makikita ang mga review na ginawa ni Apostle Paul. Ganun din sa iba. No? Pero doon sa aklat sa Pilipos, medyo kakaiba. No? Medyo may pasasalamat, merong tono ng joy. No? At yung purpose ng pagsulat sa Pilipos ay una-una ay upang pasalamatan ng mga taga-Pilipos para sa kanilang financial support kay Paul habang si Pablo ay nakakulong o nasa pilitan. And then, pangalawa, habang siya ay nakakulong, siya po ay nagnanais na i-encourage yung mga nakalaya. No? Kaya kayong mga nakalaya ay ma-encourage na hindi kayo nakakulong. Encourage joy and faithfulness despite suffering. So, sa gitna ng suffering na nararanasan ni Paul, siya po ay nagawa na i-encourage ang mga mananampalataya. Pangatlo ay promote unity and humility within the church. Bakit kaya? No? And reassure believers that God is at work even in hardship. And then, pagkatapos sa latter part is warn against false teaching and misplaced confidence. So, yung chapter 1 na yun, ng epistle ng Philippians, ay patungkol sa joy and confidence in God's word even in suffering. Now, doon sa chapter 1, meron kayo makikita na si Paul, nagsasaya siya dahil na ipapangaral si Jesus sa anumang kadahilanan. Di ba? Siya ay nakakulong. Nung siya ay nakakulong, marami ang na-encourage mag-preach. Pero kahit na sila ay nangangaral o ginagawa yung misyon, ay may iba't ibang kadahilanan bakit sila nangangaral. At yun ay malinaw doon. No? So, itong Pilipos, kung matatandaan ninyo, yan po yung lugar na kung saan si Paul ay nag-praise and worship habang siya ay nakakulong. Tama ho ba, no? Amen. Para doon sa
pinakinggan yung mga aral din. Pero meron kong iba na iba yung tinatawag na motives ng panangaral. No? Noong pa man yun, siguro hanggang ngayon, no? May iba't ibang motibo. Kaya pagdating to sa chapter 2, ang emphasis na niya ay unity and humility. At yung unity and humility na to ay nakamodel kay Kristo. It is modeled by Christ. And then he warned against false confidence, knowing Christ above all else. Walang kumpiyansa sa sarili, sa Jesus lamang ang may tataas. And then makikita natin doon sa chapter 4, yung practical encouragement, contentment, gratitude. So yung tema nitong chapter 2, yung mindset ng pangangailangan ng pagkakaisa. After na i-urge niya yung mga mananampalataya na to stand together for the gospel. At pasalamatan, anuman yung motibo ng mga tao sa pangangaral o pag-ebanghelyo o pag-misyon, ang pinakamahalaga si Jesus ay naipapangaral. At sa kalagitnaan ng meron silang external pressures. Noong panahon na yan, ay tumitindi na yung tinatawag na persecution. So may external pressure. So meron silang, doon sa Pilipos, merong paunti-unting apoy na internal problem, but yung pinakamalaki yung external pressure dahil tumataas ang persecution. So unity requires humility, not selfish ambition. And then pagkatapos ng there is where he introduces Christ's example. So itong 6 to 8, ito po yung nagsaset ng call for unity, no? Na yung foundation ng unity is Christ's humility. Pwede ba natin sabihin yun? The foundation. The foundation of unity is Christ's Humility. Hindi dahil sa kung ano man, o dahil pareho-pareho tayong makatano sa ilong, kaya mag-reunite tayo. Pareho-pareho tayong taga-norte, kaya tayo mag-reunite. O pareho-pareho tayong taga Sub-Saharan, Europe, at Africa, kaya tayo ay mag-reunite. No. Yung ginawa ni Kristo Jesus sa krus, yun yung dahilan bakit tayo nagkakaroon. Amen. You must have the same attitude that Christ Jesus had. The attitude that Christ Jesus had. Yan po yun. Doon sa 2 Timothy, makikita natin doon, ano ba yung mga practical na example ng pagpapakumbaba. Nariyan si Timothy, nariyan si Epaphroditus. Sino si Epaphroditus? Siya po yung galing sa Pilipos na nagdala noong tulong kay Pablo, at sa pagdala niya ng tulong kay Pablo, nagkaroon siya ng karamdaman. At yung karamdaman na yon ay halos ikamatay niya. Si Pablo ay nanalangin, ang mga taga-Pilipos ay nanalangin, at in-spare ng Lord yung buhay ni Epaphroditus. Siya ngayon ay pabalik, dala-dala ang sulat ni Pablo para sa mga taga-Pilipos. So yan po yun, no? Yun po yung, at meron din doon sa latter part ng chapter 2 ay yung example ni Timothy. So sila po yung mga chain of living witnesses sa gospel. At yung mindset ng gospel na pribilehiyo ang paglilingkod sa Panginoon. Pribilehiyo ang paglilingkod sa Panginoon. So sabi dito, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. Sabihin po natin, privileges.
Di ba? Yeah. Divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Sabihin nga natin, criminal's death. Criminals death. Alam niyo po, may pagkakataon na nagturo ako sa isang Bible study. At yung Bible study na yun ay punong-puno ng mga matatandang Kristiyano. May isang nakarinig na binasa ito. Nang sinabi ko, Jesus Christ died a criminal's death. Abay, nagalit sa akin talaga yun. At hindi siya makapaniwalag na Jesus Christ died a criminal's death. Yung panahon kasi na yun, yung NLT ay new talaga. Bagong-bago yung translation na yun. Pero ganun yan, no? So, nag-umpisa na po ako sa message, no? Haba yung introduction. So, tingnan mo natin yung overview ng ating pag-usapan. Jesus was God, yet chose humility. He did not cling to privilege but came down to rescue us. Pangatlo, his death was not ordinary, it was a criminal's death, the lowest form of execution. Alam niyo po, nung sinabi ng salita ng Diyos na si Jesus ay nahayag sa tamang panahon, marami pong bagay ang nakalagay doon sa tamang panahon na yun. No? Yung tamang panahon, hindi ho yun ang puso kay Adolf. Yung tamang panahon, si Jesus Christ po ay nahayag sa tamang kapanahunan. Bakit po? Una, siya po ay nahayag sa panahon na kung saan ay tapos o wala na halos marinig na prophetic voice hanggang dumating yung kanyang pinsan na si John the Baptist. Pangalawa, yung panahon na yon ay nasa pagtalikod sa pananampalataya ang bansang Israel. At higit sa lahat, yung makikita natin na yung relihiyon noong kapanahonan na yon o yung Jewish religion ay ginamit para sa pansariling kapakanan ng mga namumuno. At yun nga yung dahilan na naglinis siya, di ba? Nasa pagtalikod yung bansa na yun. Pangatlo, ang nagahari ay ang Roman Empire. Nung Roman Empire na yun, ang panahon na yun ay naiayos yung tinatawag na transportation. Maayos na, meron roads road. Pang-apat, naisali na ang Old Testament sa Septuagint. At yung salita na common ng kapanahunan na yon ay ang Griego. Kung paano ang Ingles sa ating kapanahunan ay ganun din sa kapanahunan ni Jesus. Pang-ilan na ako? Pang-lima. Panlima, uso na ang cross. Uso na na mamatay ang tao o magkaroon ng sintensya na ang isang kriminal ay mamatay sa cross. Kaya ba importante yun? Kasi kung hindi sa kapanahunan na yun, kung 100 years below pa na hindi pa namumuna ang mga Romano, ang pagpatay noon ay maaaring taba. Kung sa panahon ng mga propeta, ang pagpatay noon ay sa pamamagitan ng pagbato. Tama ho ba? Diba? Ang sabi ng salita ng Diyos, sumpain ang lahat ng namatay sa puno. Si Jesus Christ ang magdadala ng sumpa na dapat sa atin. Kung mamamatay siya sa pamamaraan ng mga Hudyo, mamamatay siya sa pamamagitan ng pagbato. At dahil siya ay nasa Pax Romana o sa panahon ng kapayapaan ng mga Romano,
ang rest in peace sa kanila ay sa pamamagitan ng cross. At para matupad yung tinatawag na propesya. Now, but through that shameful cross, salvation was open for all. Through that cross, salvation was open for all. Lahat tayo na narito sa mundo ay kinokolekta papunta sa kalangitan sa pamamagitan ng cross. So tinanong natin, bakit napaka-importante na maunawaan natin that Jesus was God yet chose humility? Tinanong natin yung Gospel of God. Jesus was introduced first and foremost. The Word was with God and the Word was God. God created everything through Jesus. The Word gave life to everything that was created. Jesus gave life to everything that was created. His life brought life to everyone. Okay? Number 4, so the Word became human and made His home among us. Number 5, from His abundance, we have all received one gracious blessing after another. Amen. Sa pamamagitan ni Jesus, nakatanggap tayo hindi lamang ng isang blessing, kundi one blessing after another. Ano ba yung salitang blessing? Maaaring isipin ng mga tao ngayon, pagka nakatanggap ka ng red envelope, ay blessing. Pagka nakatanggap ka ng magandang trabaho, ay blessing. No? Pero ang blessing po, hindi lamang mo yung pagtanggap ng bagay. Yes. Blessing, first and foremost, ay ikaw ay bigyan ng capacity ng God, capability, ability. Yun po yung pinagpala ng Panginoon. Nung pinagpala ng Diyos si Abraham, ang pagpapala sa kanya ay pangako. At binigyan siya ng mga open doors, ng mga kakayanan. At ganoon din po sa atin, no? Maaaring nananalangin ka ng isang bagay na pagpalain ka ng Diyos, ang iniisip mo ay bumagsak sa iyo. Kaya hindi mo mapansin ang mga pintuan na binubuksan sa iyo. Okay. So, His abundance, one gracious blessing after another. Now, no? Gagawin pagkakasali nito. Hindi lang siya blessing, it's a gracious blessing. At hindi lamang siya nagtatapos sa isa, siya ay nagpapatuloy na nangyayari sa bawat mananampalataya. Kaya yung katabi mo na yan, pinagpaalala yan. Kahit mukhang hindi pinagpala, pinagpaalala mo. Ano ba? Grace and truth came through Jesus Christ. Grace and truth. Bakit po? Kasi yung law came through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Number 7, He is the Lamb of God who takes away the sins. As the Lamb of God, Jesus Christ died, the death we deserve, so we could live the life of Jesus. At yun po yung katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. No? Na siya na nag-aalis ng kasalanan ng mundo, ay hindi lamang tayo pinapatawad, binibigyan niya tayo ng capacity to live a life na ino-offer niya. Yun po yung Zoe kind of life. Zoe, meaning God kind of life or divine way of life, divine way of living. As the Lamb of God, Jesus Christ died the death we deserve. Tayo dapat ang mamatay. Tayo dapat ang magbayad dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero si Kristo ang nagbayad. At hindi lamang doon natapos, binigyan niya tayo ng banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ay sumasa atin
at namumuhay tayo ngayon ayon sa kakayanan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. So tingnan mo natin, ano ba yung mga ginawa ni Jesus doon sa cross, ayon doon sa Pilipos 2. He let go of privilege. Number one, he let go of privilege, though he was God. He did not think of equality with God as something to cling to. Jesus released His divine rights to reach us. Alam niyo po, yun po yung mabuting balita eh. Bakit tayo umaabot sa mga tao? Sapagkat ang relihiyon ay tinuturo na ang tao ay umabot sa Diyos. Relegare. To go back to God. No? Pero yung Ebanghelyo ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ang bumaba upang tayo ay abutin. Ang religion, lagi, kahit anong lahi po yan, tinuturo niya ano ang mga kailangan mong gawin, ano ang kailangan mong ibigat, ano ang kailangan mong sakripisyo para mo maabot ang Diyos. Pero ang gospel ay pinapakilala sa atin na ang Diyos ay bumaba para sa atin. Amen. Kung sa tingin mo walang halaga ang buhay mo, ganito lamang yun eh. Kung ang Panginoon kaya niyang ibigay ang buhay niya para sa iyo, doon mo makikita kung gaano ka kahalaga. Nag-barter tayo, ang ibinarter niya sa buhay nating makasalanan, ang ibinarter niya sa buhay nating madilim, ang ibinarter niya sa buhay natin na dapat tayo ay naroon sa rurok ng kasalanan, ang ibinarter niya ay ang buhay na banal, ibinarter niya yung kalamitan, ibinarter niya yung trono. He released His divine rights to reach us. He was God, yet He let go. Pangalawa, ano pa makikita natin doon? He let go of His privilege. Ang sabi doon sa 2 Corinthians 8:9, though He was rich, yet for your sake He became poor. For whose sake? For me. For me? For you. Amen. Para sa atin. So that you by His poverty might become rich. Oh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung tinanggap mo sa si Jesus, sabihin mo, kung tinanggap mo si Jesus, mayaman ka na. Kaya sino ang gusto na i-enjoy yung kanyang kayamanan? Amen. Marami na. Amen, yes. Yung kaya ng yakas sa langit. Hindi lang muna. Mauna na. Nauna na. Ang hirap paliwanag ito eh, no? Masunod ako. He let go of heaven's glory to reach us. Amen. The question is, will we let go of our sin? Will we let go of our sinful life? Will we surrender to Him? Amen. He surrendered Himself to the will of the Father. Amen. Ang tanong, will we surrender to Him? Ano pa ang makikita natin doon? He took the lowest position. Sabi naman, the Word became flesh and made His dwelling among us. He became like us so we could become like Him. Will you receive Him into your life today? Kaya alam niyo po, napaka-skandaloso nung ang Panginoong Yesus ay ipanganak doon sa Sabat. Bakit po? O nung siya ipinanganak at inilagay sa Sabat. Bakit po? Eh sa kaharian po, siya ay pinaglilingkuran. Sa kaharian po, ang mga anghel ay nakaikot sa kanya at naglilingkod. Sumasamba sa kanya. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, ito,
the poor. He became a man. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ganun tayo kamahal na Diyos. Kaya mga kapatid, kung sakali man na iiwan ka ng mahal mo, may nagmamahal pa rin ng Diyos. Makaka-let go ka. Kasi si Jesus, He let go. Ngayon hindi ka maka-let go. He became like us so we could become like Him. Sabi roon, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. On a cross. No? At gaano katindi yung kamatayan na yun? Ang sabi nila, yun ang isa sa mga worst form ng death. Bakit? Unti-unti ka, kahit ikaw ay nakalaylay. Hindi mo maitaas ang katawan mo dahil nakapako ang iyong mga paa, nakapako ang iyong mga kamay. He obeyed to the end. Dying, anong klaseng pagkamatay? Criminals. Criminals. May ginawa ba siyang kasalanan? Nagpagaling siya, nagpakain siya ng marami, gumawa siya ng mabuti, nagturo siya. Pero pinako siya sa krus. Ngayon, ikaw na nag-post ng one verse, tapos binash ka, lungkot mo na kagad. Lungkot ako, hindi na ako magpupo. Eh si Jesus Christ na nagpakain, nagpagaling, nagbuhay ng mga patay. Pinako sa krus. Amen? He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death. Crucifixion was shameful, but Jesus embraced it for what? Our salvation. For you, our salvation. for me, My salvation. for our salvation. Tayo na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Amen. Ganyan kalaki ang pagmamahal ng Diyos. Sabi ron, He obeyed to the end. Romans 5:8 sabi, but God showed His love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi po siya namatay dahil napakabait po natin. Hindi po siya namatay dahil napakagwapo natin. O napakaganda natin. Bagamat mukha natin gwapo. Mukha lang. O mukhang maganda. Namatay siya dahil sa pagmamahal. Kaya kung pusayin ng Panginoong Yesus ang lahat ng sundalo na naroon sa Kanya. Nakapalibot sa Kanya. Kaya niyang magpadala kahit isang anghel lang. Kaya po siya nung nakahangod siya sa cross, hindi siya nakahang dahil sa pako. Nakahang siya dahil sa pagmamahal. Nakahang siya dahil sa pagmamahal. While we were still sinners, Christ died for us. Paano? Ang meron siya, criminal's cross. At nilagyan siya ng crown. At yung crown na yun is a Savior's crown. He died the death of criminals so he could be declared innocent. Tayong lahat guilty. Yeah. Magtaas ang kamay ng hindi pa nagsisinungaling. Kayo pa. Lahat tayo guilty. Diba? Sino hong mata rito ang nakatingin sa isang tao na maganda o gwapo na hindi kailanman nabahiran ng pagdanaan?
Jesus Christ nasa New Testament, kinlarify niya eh. Hindi lamang yung paggawa, kundi yung pagdarasa. Diba? Pinakilala niya gaano at ano ang kasalanan. Yung pagsala natin na hindi tayo nakaabot sa pangangkayat ng Diyos. Wala talaga tayong may pagmamalaki. Kaya nga kung titignan mo natin yung argumento ni Pablo para doon sa mga taga-Pilipos. Now remember, doon sa Pilipos, sa chapter 1, meron ng mga tao na umaangat. No? Medyo lumalaki na yung gawain at maraming na nangangaral. Sa panahon na yun, may iba't iba ng dahilan ng pangangaral. Pagamat pareho ang mensahe, iba na yung motibo. So yun na, di ba? Pero sabi pa rin ni Pablo, ang mahalaga na ipapangaral si Jesus. At pag merong mga personal ambition, ano nangyayari? Nasisira ang unity, ang pagkakaisa. At pagka nagkaroon ng mga personal ambition, ano ang nawawala? Humility. Pag nawala yung humility, wala ang unity. Wala ang pagkakaisa. Ano ang ginawa ni Paul? Itinuro niya ang mga mananampalataya back to the cross. Balik kayo sa cross. Balik kayo kung sino si Kristo Jesus. Hindi yung achievement ng tao. Hindi yung narating ng tao. Hindi yung yaman ng tao. Kasi kung yaman lamang, grabe, iwan ng Panginoong Jesus. Yung lugar na kung saan ang inaapakan mo ay dito. Kasi wala, mahal ko na rin. Per kilo, di ba? Per gramo pa. Pag per gramo, pag sa Pilipinas, kahit di mo ba may suot. Pag inilagay mo rin, mapapawala tayo. Di ba? Pero iniwan ng Panginoon lahat na yun. Yung mga bintana ng perlas at bintana ng diamante at iba-iba pang bago, iniwan niya mo yun. Para kanino? Para sa atin. Para sa Panginoon. Para sa iyo. Kaya natabi mo na yun, makasalanan yun. Pero pinahan siya ng Panginoon. Kung tinanggap niya, pinatawad siya ng Panginoon. Nilinis siya. Kaya kailangan natin si Jesus. He died the death of a criminal so you will be declared innocent. Tinubos niya tayo. Alam niyo po yung kagandahan ng pagkatagalog, tinubos. Dahil lahat ng tinutubos na sangla. At lahat ng nasangla na kulong. Tingnan nyo lahat ng sanglaan, mukhang kulong na. Berehas. Diba? Ganyan mo tayo, nakulong mo tayo sa kasalanan. Sa kadiliman. Pero tinubos tayo ng Panginoon. Alam niyo yung mga bagay na tinutubos? Kaya kung tinutubos ang isang bagay, dahil ito ay pagmamayari mo. Tinubos tayo ng Panginoon dahil pagmamayari ng Panginoon. Amen. Ang tanong, will you accept Him today? So, ang conclusion natin, at masaya ang iba, kaya tayo pagka ma-invited, may silangan para may bilaan ko. Number one, Jesus descended from glory to shame. From throne to cross for us. His humility, His obedience, His sacrifice opened the way of salvation. Kaya tayo naligtas dahil nagpakumbaba, dahil sumunod, dahil nagsakripisyo sa Kristo. Pangalawa,
Kung ikaw ay ngayon pa lamang nakarinig ng Ebanghelyo, today is the day of salvation. Hindi aksidente na narito ka. Today is the day that you should accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Para sa atin, ang mananampalataya, mga leaders, o mga workers, o mga ginagamit, this is the call to share the gospel. If he gave his life for souls, kung ibinigay ni Jesus ang buhay niya para sa lahat, walang dahilan para hindi natin ibahagi ang mabuting balita para sa lahat. Amen. We must give our lives to it. Sa mga huling panahon na ito, alam naman natin na marami ang pwedeng mawala, talaga. Pwedeng mawala. Anytime, pwedeng mawala ang halaga ng pera natin sa bangko. Ano po ngayon? Sa ating mga panahonan ngayon? Anytime, pwede. Anytime, pwedeng mawala ang halaga ng mga iniingatan natin. Pero alam niyo ang pinakamahalaga? Malalaman natin ang halaga ng isang bagay kung gaano kalaki ang ibabayad mo para dito. Diba? Pag merong auction, diba? May auction, tama ba yun? Auction. Diba? Auction. Tama ba yun ano ko? Sa auction, sabihin niya, o ito, merong isang bagay dito. Nagsisimula sa 1,000. 1,000. Ang pinakamalaking magbigay ng halaga sa kanya mapupunta. Tama mo ba? Ang highest bidder ang mananalo. Saang auction kayo nakakita ng isang nagbibid ang itinaya niya ay ang kanyang buhay? Ganon kahalaga ang isang kaluluwa sa harapan. Naaalis siya mula doon sa trono, mahahalip siyang tao, mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi para sa kanyang kasalanan, kundi para sa kasalanan natin. Ganon kahalaga ang kaluluwa sa harapan. So as believers, as leaders, as workers, kung paano nagbigay ang Panginoon ng kanyang buhay, ibigay din natin ang ating buhay to win one more soul for Christ. Amen. So ito po yung takeaway natin ang ating na ito. We are saved to serve. We are redeemed to reach. We were forgiven so we could proclaim. Tinatawag tayo para tayo yung Samaritana na nakilala ni Jesus doon sa well, sa Jacob's well. Yung Samaritana na yun, kilala yun ni Jesus bago pa sila nag-meet. Alam na ni Jesus kung ilan yung nakasama noon sa buhay. Alam na ni Jesus yung kanyang nakaraan. Pero hindi pinakita ni Jesus, hindi pinaramdam ni Jesus na ganoon yung kanyang pagkatao, yung pagkatao ng babae sa kanila. Alam niyo kung paano pinakilala ni Jesus kung gaano siya ka-importante sa kanya. At ang kailangan niya ay si Jesus mismo. Kaya sa ganon, dahil nauuhaw siya. Nauuhaw siya sa tunay na pagmamahal. At sino ang makabibigay niyo? Si Jesus. Nung makilala ng babae si Jesus at mapunuan yung uhaw niya sa buhay, ano ang ginawa ng babae?
Bumalik siya sa kanyang mga dabakan, o sa mga nakababata, bumalik siya sa madilang people, dinala niya yung mga tao, kanino? Alam niyo po ba yun ang pinaka-simplest way of evangelism? Sabihin mo ano ginawa ni Jesus sa iyo at dalhin mo ang tao sa paanan ni Jesus. Amen. The takeaway natin for newcomers, kung ngayon ka lamang nakarinig, kung ngayon ka lamang nakadalo, Jesus died for you. This is the day of salvation. Accept Him today. For every believer, following His example. His example of humility, His example of obedience. For workers and leaders, lead the church into soul winning. Why? Because the cross compels us. Kung hindi mo maalala, gawa ka ng cross. Isakbit mo sa iyong liog, paalala na ganito ka kamahal ng Panginoon. At lagi mo tandaan, you are crucified with Christ and you are no longer the one who should be leading. Christ is the one who should be Lord over you. No? And the Christ na sinasabi natin Panginoon ay tunay na naghahari sa atin. Amen? Naghahari nga ba? Siya nga ba yung dahilan ng ating buhay? Hindi siya dahilan, bakit ginawa lang natin dekorasyon si Jesus? Baka tulad lamang tayo ng mga Hindu o Buddhist. Alam niyo po yung mga Hindu at Buddhist, makakita tayo yan, mga Buddhist. Yung ginagawa natin, o tanggapin mo si Cristo Jesus, tatanggapin niya. Pero ano sa kaisipan niya yun? Tatanggapin niya yun as one of his or her God. Hindi Lord. Hindi Lord of their soul. Hindi kanilang sarili. Nakuha ko natin. Kaya nga napakal, dapat may linaw yung pagpapahayag natin. And for every workers and leaders, let us lead the church into soul winning. Let us lead the church. And for everyone, the criminal's cross became salvation's crown. Let us share this good news. Good news for everyone, everywhere, anytime. Hindi natin alam kung kailangan tayo tayo magkakasama-sama. Baka mamaya, hindi na ako masama. Kasi aalis na ako, tapos pag-ilang mundo. Hindi natin alam ang ating buhay. Hindi natin alam. Diba? Sino makakapagsabi na makakapagplano tayo? Nakakapagplano tayo. Kaya natin iplano ang buhay. Kung maniwala ko kayo hindi, 20 years ago, pinano ko na yung buhay ko out of 2030. As a minister, meron mga candidate din. Hindi naman nangyari. Dahil hindi nangyari, nakikita ko ako, nakikita niyo ako. Kung nangyari yun, hindi na ako makikita ngayon. Mapaw natin. Huwag po natin sayangin ang ibinibigay ng mga pagkakataon. Hindi isa lang ang buhay natin. Tanging ang ginawa lamang natin nakasama ang Panginoon at maglalas forever. Kaya hindi po mahiwa tayo pinala. Panginoon at dakilang Diyos, maraming mapagpala. Sa umaga nito, O Diyos, kami nanalitas ay patuloy niyong hubugin upang maglingkod. Kami na yung tinupos
ay patuloy niyong bigyan ng kakayanang umabot sa mga tao. Kami na napatawad at niligtas mo, tulungan niyong mabukas namin ang aming bibig na si Jesus lamang ang Panginoon. At kahit sa gitna, Panginoon, ng krisis, tanging kay Jesus pa lamang, Panginoon, ang aming pag-asa. Siya ang magiging dahilan bakit kami nabuhay. Tanggapin niyo ang papuri, tanggapin niyo ang paglilingkod, tanggapin niyo ang pag-aalay ng bawat isa sa pangalan ko ni Jesus. Amen.